Nagising si Nomer sa ingay ng inililigpit na mga plato sa kusina. Nagtaka siya dahil siya lang mag-isa sa apartment na iyon. Sino ang tao sa kusina? Magnanakaw kaya na pagkatapos makapagnakaw ay naghanap pa ng makakakain sa kusina? Baka si Heidi, ang ex-girlfriend niya. Baka gusto nitong makipagbalikan sa kanya. Baka hindi lang niya namalayang pumasok ito kanina. Pagkatapos ay nakita nito ang mga dapat ligpitin sa kusina. At iyon ang inaasikaso nito ngayon. Pumangon siya mula sa couch. Dala ng kalasingan ay hindi na niya nagawang pumasok sa kwarto. Lalo siyang nagulat nang makita ang tao sa kusina. Hindi niya kilala ang babae. Maganda ito, ngunit tila may malalim na problema, ayon sa nakikita niya sa mga mata nito. Nang lumingon ito sa kanya, ay tila hindi siya nito nakikita. Lampas-lampasan ang tingin nito. Hindi kaya may depresya ito sa pag-iisip na pumasok sa bahay na inaakala nitong pagmamayari nito. Mukha namang harmless ang babae. Nilapitan niya ito para tanungin. Ngunit lalo siyang nagulat at nagtaka dahil sa harap niya ay unti-unting naglalaho ang babae. Napaatras tuloy siya. Nasaan na ito? Alien ba ito na may kakayahang paglahuin ang sarili? O isa itong engkanto na ngayon na pagpasyang bumalik na sa sariling daigdig kaya naglaho? Mag-iisang taon na siya sa apartment na iyon. Kung multo ito, bakit ngayon lang ito nagpakita sa kanya? Saka lang niya muling naisip ang kakayahan niya. May third eye siya. Isa iyong kakayahan na hindi niya malaman kung dapat niyang ipagpasalamat o katakutan. Nakakakita siya ng multo, ng mga engkanto, ng mga nilalang na nabubuhay sa ibang dimension. At may mga pagkakataon namang nakikita niya ang ilang bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. Minabuti niyang magtanong sa may-ari ng apartment tungkol sa babaeng nakita niya. Matagal ko nang pinapaupahan ng apartment number, sabi ni Nilda, ang may-ari ng apartment. Kung may multo riyan, matagal na sanang may nagreklamo. Ikaw pa lang ang unang nagsabi na may multo sa apartment. Hindi naman ho ako nagre-reklamo. Katwiran niya. Nagtatanong lang. Ang mabuti pa, Nomer, tigilan mo niyang kainom mo. Sabi nito, mula nang makipag-brace sa'yo ang girlfriend mo, lagi ka na lang lasing, kaya kung ano na tuloy ang nakikita mo. Napahiya siya. Lasing pa rin si Nomer na umuwi pagkagaling niya sa kanyang trabaho. Isa siyang bookkeeper sa isang insurance firm. Hindi na siya muli pang nag-usisa sa may-ari ng apartment tungkol sa babaeng nakita niya. Sinarili na lang niya ang teorya niya. Maaaring isang ligaw ng multo ang babae na dumayo sa apartment niya. Hindi naman siya natatakot sa multo. Kaya lang mas makabubuting mamalagi na lang ito kung saan man ito naroon. Hindi na ito dapat manatili pa sa mundo ng mga buhay. Mabigat ang katawan niya dahil medyo marami siyang nainom na beer. Paglapat ng katawan niya sa kama ay nakatulog agad siya. Kinaumagahan, bago niya idilat ang mga mata, ay naramdaman niyang may kasama siya. Kamuntik na siyang mapasigaw pagmulat niya ng mga mata. Nakabigti sa harap ng higaan niya ang babaeng minsan lang niyang nakita sa kusina. Tirik ang mga mata nito at nakalawit ang dila. Alam niyang hindi totoo ang nakikita niya. Kung multo ito o isang premonition ay hindi niya alam. Tinapik-tapik niya ang mukha. Nagbabaka sakaling siyang hindi niya maramdaman ang ginagawa. Ngunit nasasaktan siya. Hindi siya nananaginip lang. Bigla siyang napatayo para lumabas ng kwarto. Ngunit kababangon pa lang niya ay unti-unti namang naglalaho ang imahe ng babaeng nagpatiwakal sa harap niya. Ilang sandali pa ay nag-iisa na uli siya sa kwartong iyon. Dumiretso pa rin siya palabas ng kwarto. Naghanap agad siya ng tubig na maiinom sa kusina para mabawasan ang kaba niya. Dapat na nga yata niyang tigilan ng paglalasing tulad ng payo ni Nilda. Baka bunga lang ng imahinasyon o kalasangan niya ang mga nakikita niya. Ngunit noon pa niya napatunayan ang pagkakaroon ng third eye. Ngayon pa ba siya magdududa sa kakayahan niyang iyon? May pinsan siyang binawalan siya noon na sumakay ng taxi dahil nagkaroon siya ng pangitain na maaaksidente ito. Hindi ito sinunod ang sinabi niya. Kinabukasan ay umalis pa rin ito. Bumangga ang taxi na sinasakyan ito. Bago pa ito maisugot sa pagamutan, ay nalagutan na ito ng hininga. Marami pa siyang kwento na nagpapatunay sa pagkakaroon niya ng third eye. Sa lamay na isang kaibigan, nakita niyang gustong makahalubilo ng multo nito sa kanila. Lumabas ang imahe nito sa larawan niya nang magpakuha silang magkakabarkada sa larawan. Sa bukid minsang nag-hiking silang magkakaibigan ay hindi lang isang beses siyang nakakita ng makakatuwang nilang lang.
May engkanto na nananahan sa lugar na iyon. Hindi lang niya matiyak ngayon kung multo ang babaeng nakita niya nagpatiwakal o isang premonition na iyon. Hindi siya matatahimik kung mananatili pa siya sa apartment. Baka sa susunod hindi lang basta magpakita ang naturang babae sa kanya. Baka takutin na siya nito. Baka may gusto itong ipagawa sa kanya. Nang sumunod na araw ay nagpaalam siya sa may-ari ng apartment na lilipat na siya. Pinayagan naman siya. May kalitan ng bagong apartment na nilipatan niya at hindi kalayuan niya sa dating inuupahan niya. Tulad ng nakasanayan na niya, naglalasing pa rin siya pagkatapos ng trabaho. Ginagawa niya iyon para malis sa puso't isipan niya ang dating nobya at para madali siyang makatulog. Ngunit hindi na tulad ng dati ang nakikita niya sa misteryosong babae. Pinangaralan siya minsan ni Robert, kasama niya sa opisina at matalik na kaibigan niya. Na kung madedevelop daw ng gusto ang third eye niya, ay malalaman niya kung paano yun gamitin at makakatulong siya ng malaki sa ibang tao. Nakakakita ka ng multo, ng mga engkanto. Bakit hindi mo pag-aralan kung paano makipag-uusap sa kanila? Tanong nito. Baka may mensahe silang gustong iparating sa iba. Makakatulong ka. Ang alam ko sa mga tulad mo ay nakakapanggamot. Matutulungan ka ng mga engkanto kung sakali. Ayaw mo bang maging healer? Para hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang may third eye. Paliwanag niya. Ayaw kong makakita ng multo. Pero bigla nakakakita ako. Ayaw kong makaharap ng engkanto. Pero bigla magpaparamdam sila sa akin. Para minsan ay naiisip kong parusa ito. Hindi gift. Kasi hindi ka nakakapag-isip kung paano makakatulong sa iba. Conclusion ito. Tulad ng babaeng nakikita mo noon sa dating apartment mo. Kung multo man siya o premonition ang nakikita mo, hindi mo na inalam. Dapat inalam mo. Kaya nga sa iyo binigay ang kakayahan na yan. Dapat ginagamit mo. Hindi pa rin siya kumbensido na dapat inaalam niya ang mga gawain ng multo at ng mga nilalang sa ibang dimension. At dapat ginagamit niya ang third eye niya para makatulong sa ibang mga tao. Ngunit ang ma-realize niya na isang premonition ang nakita niyang pagpapatiwakal ng babae sa dating apartment at hindi ito isang ligaw na multo na nakikitira sa apartment ay saka siya nagsisi. Natulungan sana niya ang pamilya ng babae. Nabigyan sana niya ng babala ang mga ito. Nang mapadaan siya sa dating inuupahang apartment, napansin niyang may nakaburol doon. Nang silipin niya kung sino ang nasa ataol, naarawan ng babaeng minsan niyang nakita sa kusina at minsan ay nakabigti sa kanyang kwarto. Lumipat kami rito kasi nalulungkot siya sa dating bahay. Iniwan kasi siya ng asawa niya. Pero hanggang dito hindi pa rin niya makalimutan ng asawa. Gabi-gabi pa rin siyang umiiyak. Hanggang minsan, noong marahil hindi na niya makayanan ng bigat ng kalooban, ay nagbigti siya sa kwarto niya. Pagkukwento ng isang kamag-anak na ito. Ang kwarto raw na ginamit nito ay ang kwartong dating ginagamit niya noon. Nasaksihan na niya ang pagtira ng naturang babae sa apartment. Nakita na niya ang pagpapatiwakal na gagawin nito, ngunit nagsawalang kibo lamang siya. Mas inintindi niya ang sarili kaysa tuklasin ang hiwaga ng mga nakikita niya tungkol sa babae. Ngayon tuwing mapapadayan siya sa dating nirerentahang apartment, ay nakikita niya ang babae sa bintana at minsan ay sa labas ng bahay. Alam na niyang multo ito. Kapag napapating ito sa kanya, ay nakikita niya sa mga mata nito ang kalungkutan at pagsisisi sa ginawang pagpapatiwakal. Alam niya ang hangad nito, dasal para sa ikatatahimik ng kaluluwa nito. Pagkatapos ng enkwentro niya sa babae, ay hindi na siya naglalasing. Sa halip ay gumagawa na siya ng paraan kung paano